So, a pleasant morning. So on. So, praying na naamoy mga Bible, no? Kay naman ta karon sa programa nga Bible discussion. So, bubuo ra ning mga igsoon atong Bible discussion karon. So, atong susihon, topic nga akong ihatag kaninyo, it's all about where are your affections? Unsa may pasabot ning affections? Imong panglantaw, imong mga handom, or imong mga the call to set our affections on things above. So, ang Ginoo, nanawagan ka nato nga ang atong affections or ang atong panglantaw is kinahanglan nga mututok sa langit nung butang or ang mga butang nga dili nato makita sa atong pananaw. Ang key text mabasa sa Colossians chapter 3 verse 2. Ingon diri sa Bisaya, no? Ibutang ang inyong hunahuna sa mga butang nga langit nun, dili sa mga butang nga yutan-on. Sa English pa, set your affections on things above, not on things on the earth. So ngano man giingon sa Ginoo nga ibutang inyong panghunahuna o ibutang ang inyong hunahuna sa mga butang nga langit nun. Tungod ba kay matay kanang kapag magtigom tagbahan di diri sa kalibutan, dautan ba? Dautan bang magtigom? Dautan ba ta makakwarta, di ba? Panginabuhi, dautan ba na? Dautan to sa dautan ng paninguha. Yes. So di ba ingon nga, di ba nga? The love of money is the root of evil. The love. Kung naigugma ka sa butang o sa bahandi, labaw pa sa Ginoo, mo so'y dautan. Pero dili dautan mga igsoon madato. Dili dautan as long as ang imong bahandi diri sa kalibutan imong gigamit sa buluhaton o pagtigom sa bahandi sa langit. So kining Colossians chapter 3 verse 2 nagkakahulugan kini nga o nagaauhag ka nato nga ang atong mga kasing-kasing itunong o magtigom, di ba kung asa ang atong bahandi ato man ang atong kasing-kasing. So kung sana ka na bang kung asa imong handom, kung asa imong goal, imong sana pangandoy, tuwag yun imong paghigugma sa pagbuhat. So magtigom kong eskwela kog tarong kay aron makabaton kog unsa pa imong gipangayo, no? Mo na ang atong handom. But ang ingon sa Ginoo, ayaw gigugma ang butang sa kalibutan, kundili kinahanglan ang imong hunahuna maibutang sa mga butang langit nun. So paandama palihog ang Matthew 6:21 and Philippians chapter 3 verse 20. Ayan, so ingon diri nga, our hearts naturally cling to earthly things, but Christ calls us to higher devotion. So kani atong handom, iting atong kasing-kasing, natural ramang yun nga maghandom yun tag mga kaning butang sa kalibutan, no? Ako mga igsoon, personally, naghandom ko nga, maintag kanang makabaton kog laptop or projector para magamit si mong buluhaton. Aron atong mga kaigsuonan dili pod maghingkatulgon panahon maminaw, no? Mo gyud akong giampo sa Ginoo. So sa tabang sa Ginoo, no, as long as gigamit nato siyang buluhaton, iya jud ang dunggon. So ingon diha nga ang atong kasing-kasing natural ra gyud nga maghandom ning mga kalibutanong butang. Apan ang Ginoo nanawagan nga kinahanglan ipataas ang imong paghandom. Nganong diri ra man sa kalibutan natong handom, nganong dili man nato handomon ang mga butang nga langit nun nga ingon nga, di ba nga, seek ye first the kingdom and all these things shall be added unto you. So kung gamito nimo ang imong bahandi ning kalibutan na gamito nimo sa buluhaton sa Ginoo aron sa iyang pagtapos, kay mao man na ang kanang gihandom pud sa Ginoo sa atoa, mao man niyang purpose, mao gitagaan tag bahandi ning kalibutana aron sa pagtapos sa iyang buluhaton. So nganong di man ta maghandom sa mga butang langit nun? So pakibasa Matthew 6 verse 21. Kain kanya imong bahandi at tuwa usabit to ang imong kasing-kasing. So, di ba? Mao na nga atong gisulti ganiha. Kung asa. Yes. Anong usahay? Tinuod yun eh. Ilit lang kung usulti umpisa. Isa sa akong kugalingon. Usahay mga kaigsuunan. Makabatong bitaw na gamit. Usahay. Bilang sa kumusin mo kay basin na ikawaton ko ako ang ang gipalit nga ang takato. Ay dili lang sa kumusimba, amo na lay manimba kay bantayan ako ang balay kay basin na ikawaton ron. Ako ron patang nakaani, nya kawaton na tumay.
Kwarta gid. Bago na ba na halinan o uli, humay, kuwaton niya to akong halin sa humay. No? Example lang na mga kaigsuunan. Taguan pag-ayo. Abi yung mga kaigsuunan, usahay, mahimo ba na ito nga murag, murag katawanan, pero in reality, tinuod yun na. Ako igagaw. Yung na siya. Anong katong niya kami nagsimbahan ngayon na. Ana na siya sa kami. Dili lang sa akong simbahan. Kay, di ba naguta kay, kuhan ka ng fellowship na baron. Fellowship na malakan. Kaya dili kay mga wala niya na itong materialis. Di pa magsirado. Kanilang balay. Wala pa na mauman. Di pa sirado ba. Dili kay mga wala niya na itong mga materialis. Pakisalig sa Ginoo. Anang asawa. Dapat tayo bitawag mawala. Ikaw dyan ako masulon. Anang bana. So pag uli, o may nawala, o tanawa, imong isakripisyo, imong pagsimba. Kaya nawili ka sa butang o yung mawala. Mawala kay di araman ko nagbantay. Kaya di siya para magduto siya, kaya nasuko, nag-awag na sila. Kano example, kani tinod yun na experience na mo. Kanang panahon bitaw nga manghinog na among gumay. Dayon, ang among kasikbit, ang mga igagaw, mga iyaan, dinana, hadla bunta pa si pak ang jud. Kanang mga kaldero lagi pa ang jud. Ang among jopan, masuko magkasilban uli nga, magbantay man jud ka ng gumaya panahon Sabado. At ay salig sa Ginoo. Ruben og tested yun na kami kada kon di yun na mo bantayan ang amuhang gumay panahon og Sabado. Kaya sa kanang adlaw di mo bantay og maya. Sila halap buta hapon, halap pa ang jud ana. Ano man? Tungod kay ngano kulang ta pagko. Kulang ta og pagko. Muna nga ay, kuhan, dili lang kita makuhan ani kay kasilahan sayangin ana. Pero wag tayo na sayangin sa adong papalay, dili na naman nato maulipan. No? Gawas na kung mga emergency. Kanarang akong gamay na experience. Amen. So, thank you so much, Sister Marlene. Ayan. So, pabasa ko mga igsoon, Brother John Vic, pabasa ang Philippians 3 verse 20. Kaya ang atong pagkalungsuran nun at sa langit, di mga ikalakap ang manlulumat na ating ipaabot. 3:20. So, nindot, no? Ingon pa sa English na, for our citizenship is in heaven. Atong muna-huna, nganong mabala ka man ta nga diri sa kalibutan mawad-an tag mga butang nga ang atong tinguha, ang atong handom nga makatigom tag bahandi sa langit diin walay kawatan, walay unsa ba kita nga mga magtotoo dili lang ta taga kalibutan kay kita murag kuan ba ta murag bakasyon ra sa atong mulog pagka. Murag mamamayan ba? Mamamayan. Lumulupyo. Lungsod pagkamamamayan anaa sa langit. So kita nga mga nagatuo sa Ginoo dili lang ta taga kalibutan. Ang atong tinuod nga lungsod anaa sa langit. Busa ang atong kinabuhi kinahanglan nga nahiuyon sa langit nung mga butang o ang atong mga handom atong isentro sa langit nung butang. Kay kita man mga lumulupyo, mga gitawag og manununod kita sa mga bahandi sa langit. So daya nang gisulti nako ganiha nga gitawagan ta sa Ginoo nga magtigom tag bahandi sa langit, so dili pasabot nga dautan na magtigom og bahandi sa yuta. Kay sa Ginoo man na iya man ang gituga pud sa imuha. As long as gigamit na nimo sa iyang buluhaton, iya nang itugyan sa Damay imuha. mulupyo lang nga mulupyo ako dire sa Salo kunya no ato ako sa Amerika kay nagkuamba ng trabaho niya nakatigo man ko mga base dito dili na ko mauli ning akong salog karon mo ra gyapon ni sa Maria sa atong pagkalumulupyo dito sa langit ng pulyanan ni ata dire sa kalibutan nakatipon ko bandi nga kalibutanon dili na ko dito sa langit kay ni ana akong bandi sa kalibutan. Mao na usahay nga makahadlok tayo kung ang atong gugma na lang sa kalibutanong butang. Mao nga di na kinahanglan nga kay ingon man nga dili man dautan madato. Ang dautan kung nahigugma na ka sa imong bahandi, labaw pa sa Ginoo, labaw pa sa imong isigataw. Kay ang ingon sa Ginoo, ang mga butang ning kalibutan gitugyan sa imuha aron magamit sa iyang buluhaton. Kay kita mga manununod diha sa Ginoo. So let's move on in another gisulti diri na the danger of earthly affections. Unsa man kining delikado daw. Dunay danger. Earthly or earthly? Earthly.
Oh. sa kalibutanong Delikado. panghuna-huna. So, pabasa ko sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, and Lucas 12, versikulo 15. So, ma-mention po nato dire, mabasa ang taas naman kayo ni kaning parable of rich young rulers, katong Lord, what shall I do to inherit eternal life? Sa Mark 10, 21 to 22, kaning the rich young ruler, nahigugma siya sa iyang bahandi, labaw pa sa Ginoo. Mao gani ingon siya, Ginoo, gituman naman ako tanang kasuguan, sa pa may kulang. Ana pa man ang dato. Unya nakahibalo ang Ginoo kay nakabasa siya sa iyang kasing-kasing, nakahibalo ang Ginoo nga mas gihigugma niya ang iyang butang, ang iyang bahandi kaysa sa Ginoo. Mao nga giingon sa Ginoo nga, lakaw, pamaligya imong mga butang ug ipanghatag sa mga kabus ug sumunod ka nako. Unsay gibuhat sa dato nga bahandianon nga dato nga batan-on, nilakaw ug nagguol tungod kay daghan kay siyang bahandi. Mao gani ang ingon. Pangutana ana. Siya nga teksto. Kung kay nakanunay nato madungog no. Mm. Ako pangutana. Kato nga prinsipyo sa mga tao. Anang ngayon bagyud to siya nga mag-uol gyud ko tali. Ngayon bagyud to siya nga mag-uol nga ang Ginoo gud naagot. Kulang siyang pagtuo ug usa pa, nahigugma man gud siya sa iyang bahandi. Mao nagguol siya kay panghatag gud sa mga kabos. Mo to nga the rich young ruler sa kamatuoran sitwasyon ni ana. Kung katong nga tao, katong rich man kung yapang yuna-una nga kung baligya na ako ni. Kung panangitag yuna-una kung baligya na ako ni dayon. Panghatag sa kabos. Panghatag sa mga kabos. Dagan pa makanwek. Pero totally, katong ba yun ang purpose sa Ginoo nga tinuod ba yun ibaligya pananglitan ikaw nakay kwarta Literal man to, Sister Marlene. Literal man to, wala may pasumbingay. Kaya ibaligya ang imong bandi og panghatag sa kaputok makapatong sa bandi sa langit. Pero ako, ang akong tubagana, ay ako'y nagkugi, panghatag. Ako rin dugangan, samot na ako pagkatapulan na sila. Pagkugi mo ginyo, ako rin ingon. Sa ako akong may own opinion, sa ako akong nadungog sa uban din. Sa akong opinion ang to kay malang sa gisulti ni earlier ni Sister Ella, kay nakita man ko sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga. Nakita man sa Ginoo ang kasing-kasing nga. Murabag mas labaw niyang giigugma ang kabtangan. So gisulayan siya sa Ginoo, pero totally dili gito siya ingon nga. Kuan ka nang ipabaligya gid sa Ginoo tanang wala ang alaw na gyud koy mabili, iba brother ko. Wala na gyud mabili para sa iyaha. Gisulayan na gyud siya sa Ginoo. Oo, kung iya ba yung, musugot ba yun siya, o kaya ba yun niyang sa ligway ako, kaya kung kaya po niya, libin lang din po siya sa Ginoo para sa iyaha. Pero, wala kaya po yung sipyata na sa Marlene, kaya kung hinahanglan yun nga, tiwas-tiwason yun, kaya kung, halimbawa, katong giyanto ni Elias nga, kuan, babaeng balo, maura kay iyang lutoonon, giluto pag yun niya dito sa bisita na si Elias, kay masaya mo siya nga, kuhan yun. Pero kung magtira pa ka, yata ko, pero magbiling ko para sa ako, kaya wala kayo panyaponon. In short, wala ko ang gyapon. In short, brother Orly, kulang siya ang pagtuo. Kulang siya ang pagtuo, no? In short, kulang yun. Kulang yun siya ang pagtuo. Una-una siya personal niya nga. Don't worry about tomorrow. Gingon si Lord God, don't worry about tomorrow. For tomorrow is another day. Muna. Ayaw ka ba lang kasi? Reality, di ba? Hindi ko usahay na yung nga. Ato, pulihan ka. Ano niya? Kita atuaan eh. Wala na yung atuaan. Wala ginatawag Sister Marlene na selfish, kay gahuna-huna kasi mong kaugalingon. Wala. At least na nga, kuha lang na, bali yung mahutan ko, basta narang Ginoo na ako, nagpaluyo. Oo, na sakto nga, prinsipyo nga. Kuhan ba, kibali, dedicated tanan, full, kuhan yun, devoted, na nusalig Ginoo, kay kanang, magsalin-salin ko, ayan, magsalin kayo na, akong great provider. Amen. Mao na great provider, dili ko makulang. Basta may kuan, ang Ginoo mga magbalantay, walay makulang ka nako. The Lord is my shepherd, I shall not, walay ang Ginoo mo ay magbalantay ka nako, walay makulang ka nako, ang tanan akong ihatag nako ninyo tanan. Sige, ari mo dire, mga tapulan, kay pakanon ta mo. Tulog lang mo, kaon, kay ako rin magtrabaho, mao ba na? Dili na po. Namo ko lang dire.
Ingon nga, sige, tulog lang mo. Kay, isa to? Tulog. Ako rin pagkaon sa inyo. Pero ingon na diri, apan ang Diyos miingon kaniya, buang-buang. Alam patay. Ako diri ha, butang yun diri ha. Buang-buang. Buang-buang ka. Karong gabi, pagakuhaon, kanimo ang imong kinabuhi o ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Pag-ingnan buang-buang din yung mga Kanang mga... Pero lisod po, Brad, nga. kaon diha. Kay karong gabi, kuhaon na ka. Kung kabalo ko karon nga, kuhaon ako, Andam ko eh. mangandam na. Dili na ko. Mangatawa ko na. Kay karong gabi, kuhaon ako. No? Dili lang ta mo sigog. Kaya dako daw sa lao sa itong ganiha. Walay sibugay. Walay sibugay. Walang atrasan. Huwag yung atrasay. So, in short, ang punto diha nga katong sa kadako wala siya pagtuo. Ay kung ibalikan niya, gusto na ka na anak na nahuna siguro niya no, sa atong tawag. Ma, ihatag ko tanan niya ako na anak na ba kung hayahay niya ihatag na ko tanan. Wala na ako ah. Muto nga nasubo siya ni talikod siya nasubo. Tay lagi imong buhaton nga ikaw makapanunod ang langit nga pulayanan, mao nga mao kini atong buhaton nga ikaw mag-ulipon sa mga ulipon, magtrabaho ka para sa dili para sa imong kaugalingon kun dili alam. Muna ginatawag the danger of earthly affection kay nahigugma man ka sa bandi sa langit. Sa yuta. Bandi sa yuta. Nangutana, iha siya din ni nangutana siya ang kaugalingon. Siya. O sige ay. E bahandi man na ulit nun man siya sa bahandi. Iya tali no. Di sero na dahang bahandi. Kaya sa ako. Pagudawat ko. Okay, let's move on mga igsoon. Pabasa ko sa 1 John. Ayan, na-ready na si Sister Faith. 1 John chapter 2 verse 15 and 15 to 17. 15. Ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan, ni ang mabutan diha sa kalibutan. Kung may naghahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. 16. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbon sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. 17. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Amen. So unsa di ay ang but pasabot diri mga igsoon nga dili nato higugmaon ang mga kahilayan, mga butang nga naalang sa kalibutan. Okay lang nga doon na kay bahandi. As long as kay panalangin man na sa Ginoo sa imuha, as long as magamit nimo sa pagtigom sa bahandi sa langit. So next mga igsoon sa Lucas chapter 12 verse 15. Siya miingon kanila, magtanaw ug magbigay kamo sa kahikaw kaya kinabuhi sa usa ka tawo wala matiyog sa pagkadaya sa mga tanga niya. Laro man ang gyapon. Gingon ko di ako sa tanang teksto mabulahan ang hatag. It's better to give than to receive. Tanang teksto. Pero para sa ako, mara daw ang makadawat kay sa pagkatag. Kadawat ko kaya hay. Moabot ang ayuda oh. Pagka-relax ra pagkawan na 4,000 6,000. Bahan. Kaya. Kuan ka lang. Pero baliktad ka kay bulahan ang nagahatag man yun. Okay. Wala may bulahan. Burahan ang giyatagan kay Sa tawanan nga pag-isip. naglingkuray ra ko ako maghago niya. Naay mang inasaro niya. Ber. Pagkaya siya. Muna gitawag nga kahilayan, Brad. Sala na Brad, kinahigugma ka sa kalibutan. Sa mindset, sa tao, hayahay ang nagadawat, di ba? Sa mga ayuda, di ba? Hayahay kayo. Thank you so much, Sister Marlon, sa imong testimony. Nag-akit na ako ang kanasikon. So, let's move on, mga igsoon. So, nabasa naman tong Luke chapter 12, verse 15, no? Nga, kita mga ako, anong sa man atong natigom, mabahan dire. Gamito na nato na sa buluhaton sa Ginoo. Dili na nato na sa atong kaugalingon sa akong pagkaon, sa akong iinom, sa buluhaton na sa Ginoo. Kay dili siya, o dili niya itugyan nimo ang mga butang na dili magamit siyang buluhaton. So kung iyan ang kining magamit siyang buluhaton, ay niya pa itugyan sa inyo. Next is the test of true affection. Testing.
Sa Romans chapter 8, The verse 5, The test? Oh, the test the test. Oh. of true affections. Roma 8:5 hangtod 6 o Salmos 73:25. Okay, Paulay. Balik ko basa, Sister Faith, Romans 8, verse 5 and 6. Romans 8 verse 5 to 6. Kay ang mga nagakinabuhi uyon sa unod mga makilawas nun sa ilang panghuna-una, apan ang mga nagakinabuhi uyon sa espiritu, nagapanghuna-una sa mga butang sa espiritu. 6. Ang panghuna-una alang sa unod musangkot sa kamatayon, apan ang panghuna-una alang sa espiritu musangkot sa kinabuhi. Tumo bitaw na nga gihangyo ta sa Ginoo nga dili nato ituon ang atong una-una sa kabutang kalibutanon tungod kay makahahadlok ni mga igsoon kung nahigugma na ka sa mga butang kalibutanon, wala na ang imong paghigugma sa imong isig katao sa Ginoo, mahimo na kang tikalan murag mahimo na kang selfish ba nga di na ka mahinatagon. Mo gani nga ingon diha nga kung asa ang imong kasing bahan di ang tuwa sa imong kasing-kasing. So kung kita nagunahuna sa atong mga kanang sa atong physical nga panginahanglan, like pagkaon, physical natong mga panginahanglan, dito man pud ang atong nahuna, no? They that are after the flesh do mind the things of the flesh. So sa atong pagkaon, naghagok tag trabaho para makakaon, no? Pero dili di ay unsa man nagkinabuhi ka para mukaon or mukaon ka para mabuhi? Unsa man inyong pananaw, imong tanaw? Parehar man. Sa sister. Unsa man nabuhi ka aron mukaon or nagkaon ka para mabuhi? So, murag lisod man ano. Naluog na ako. Pero ang tinuod mga igsoon, Mukaon para mabuhi. dili mabuhi para mukaon kay daghan karong walay kaon-kaon inom lang tubig buhi man. Sige, let's go back mga igsoon sa Salmo 73, versikulo 25. Brother Dong, pabasa sa Salmo 73 verse 25. Kinsa may ako sa langit kung dili ikaw na. Ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong Jadi ay kinsabay ana sa langit nga akong gikinahanglan gawas kanimo. Ug sa yuta wala ko'y gitinuma gawas kanimo. So kung maangkon din na nato ni kalibutan na apan wala to atong relasyon sa Ginoo, mga igsoon, wala. Murag kulang. Daghan karong mga kwartahan, daghan karong mga balianon, ana-ana nila tanang butang. Nganong nagpakamatay man? Nganong murag kulang pa man, murag di pa sila kontento? No? Satisfy. Wala sila masatisfy mga igsoon. Sa anak ni Kuan, Kuya Kim. Bukod na example, no? Sa kadato nga, anak sa kuan. Kaya yung kinabuhi, Namatay na itong anak ni Kuya Kim? Nahikog. Tay, Nag-suicide man to. walang kwarta? Huwag ka pa nito gatas? bandianon nung good siya. Kuan. Naanan niya tanan, pero Padala ko siya kulang sa pa. gawas. Murag mga istoryahan kayo. Naan niya tanan na ba? Naan na tanan, bisyo. Murag galuda ko ga siya man to. Ako musaka rin siya. Bayi laki. Babae. Ay, 19 natorme. anyos. 19 years old. Bagura to. Kumalis manan. So ipasabot yung mga igsoon, Oh, na di basihan, na nakakay bahandi, kanang naanan ni mong tanan. So, no? Kung mabasa na to sa John 14:15, the true love for God produces obedience. So, mo po niya ang test sa ato sa Ginoo na pinaagi sa atong pagsunod. For the second to the last, text ha, sa slides. The reward of heavenly minded affection. So kung atong una naa sa langit ng butang,
Pabasa ko sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, and Matthew 6:33. Tanato diri nga, usa man ang ihatag sa Ginoo sa atua, kung ang atong una-una anaa sa iyang buluhaton, anaa sa mga langit ng butang, nga dili makita sa itong mata, apan makita sa mata sa pagtuo. Okay, ready na? 2 Corinthians 4 verse 18. 4 verse 18. Tungod kay kami nagasud-ong mandili dili sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang. Apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Example, kung sa tayo. Example. Parehari ka rin, karon kita nanimba ka. Eh gusto ta maluwas. Butang ka kitag langit. Diba? Butang nga itong gihandong nga mapuyo tag langit. Pero ata ka, buwasa ka kitag langit. Pero kita naningkamot, hindi sa matug langit. Mga butang na siya nga itong gihandong. Kay kita sa heavenly nga magpuloyan, kuan man nagingon nga totoo akong isultihan kalimutan. Sige pa tayo. Dito sa langit, naamag dito, wala na ikatapusang kalipay. Diris, kalimutan, nakabantay mo nga, di ba, makadawat mo sa kabutan, ay, gandro dito, ani, panalitan. Cellphone, kay sa kalaro, sa mga matanon, ay, salamat sa katapusan, nakadawat, daan na dyan ko yung cellphone. Pero makadugay din mo gamit, madaan naman na ito. Makulaan na ka. Makulaan na ka. Ano po? Kung nato ikumpara, ang butang dito sa langit, wala na yung katapusan. Dito, lifetime na yun nga, mabata na to ang kalipay, nga wala na yung anak mo na nga kita, isang tuti sa kita, namin kamot ikaw ta, sakripisyo kita, na isang daghan mo discourage sa tuwa, daghan kayo magpagila sa tuwa. Pero Okay, atong i-appeal tong ingon ka nga simba ka tungod kay gusto ka maluwas. Mga igsoon, sa man inyong una-una, nagsimba ka kay gusto ka maluwas? Or nagsimba ka tungod kay giluwas na ka sa Ginoo? Unsa man inyong una-una na? Ako, para sa ako, adto ko sa nagsimba ko kay giluwas na ako sa Ginoo. Atong i-talk about salvation day by day. Kailangan araw-araw i-maintain mo yung salvation mo. Giluwas na ka sa Ginoo, so i-maintain mo na lang ang mong kaluwasan. Kunti, aron way mo kuhaan, ang way mo kawat. So, kada mga alagad ta sa Ginoo, una-una nato giluwas ta sa Ginoo. Kani atong pagpangalagad, murag ato rang gikuptan ang kaluwasan nga naa na nato. Dili na araw mo na kagaw. Maintain ra ka dili na to buhi. Diba paning kamuti nga way mo kaagaw sa imong corona, basig na imong kawat ana. so dili din na to buhian. Naunsa man nato pag kuan aning sa Pilipos 2:12 nga ato i-work out pa man gyud nato. Oh yes, mo ko na workout. Apil nas nga i-maintain Pwede mo mo rin, hindi na kaluwasan. nagpasamot, porque nadawatan mo ang kaluwasan. Bahala na, wala effort. Luwas na ko, paano mag-unsa pa man ko? Wala one simple Oy, langit ta sa sunod na adlaw. Dili higda-higda ra kay karon ka tulog, higda ra ko. Lagi apoy effort, lagi apoy pagpugi, Pinapapay si Satan diri sa kalibutan. Kay naa pa diri, kana ang kaaway. Okay, let's move on. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, nabasa na ni Brother Orly. So, unsa di ay mo ni promise sa Ginoo nga pangitaon sa nato ang gingharian ug ang tanang butang igadugang ra. So, ihatag ra sa Ginoo ang atong mga daily needs kung kita ganing kamot nga mga lagad sa iya. kana bitaw mga igsoon, kana bitaw maghandom ka nga Ginoo, gusto ko magkasasakyan. Imong Wala panganguna. effort. Imong una-una, kana bitaw maghandom ka nga gusto ka makasakyanan. Kanang sa imong kaugalingon nakabalo man ang Ginoo kung kaning nasakyanan pang selfish ba na sa imo o magamit sa iyang buluhaton. So kung nakita sa Ginoo nga magamit na sa iyang buluhaton, itugyan na sa imo. Pero dili na siya on the spot nga maangkon nimo. Kung dili effort gyud. Kailangan yun na ay paghago. Lihok tao kay tabangan ko ikaw nagingon man diha. Unsa may kuan na asa makita na. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Search na lang nato. Sige. So, next is how to keep our affection on Christ. Kung saan man nato pag-maintain nga ang atong hunahuna, anarang dyan sa Ginoo. Okay, number 1, daily communion with God, prayer and study of His Word, sa Psalms 119 verse 11. Pabasa ko niya. And then, surrender worldly ambitions, no? Natay mga handom, ng kalibutanon, surrender nato sa Ginoo. Pabasa po ko sa Roma 12:1-2, mungod na
nakuan. Then, number 3, focus on Christ's love and sacrifice. So, kung atong i-focus ang sakripisyo ni Kristo, makabatuntag affection sa Ginoo. And the last, makita na sa Galatians 2 verse 20. And the last, live with eternity in view. Hebrews 12, 1 and 2 gyapon. So, pabasa ko, Salmo 119 verse 11. Ako kasi ginatipigan ko. 119. Hindi ako makasalamat. Juan, tanang, sa wicked seems right, o dili. Salmo 19. Memorize na ni Brother Alan. 119 verse 11. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang wala o daron hindi ako makasalamat to kanimo. Amen. So, sa diay, kung ginatipigan nato ang iyahang ang iyahang kamatuoran, di kita makasala sa Ginoo. Amen, no? Kailangan kanunay nag-remind. Kanunay man mag-remind sa imo nga ayaw. Na mo distinguish nga ala di man di ini maayo. Na makaingon din ta kanang Mao man ay tatak sa Ginoo yata kanato sa Hebrew 18. siguro ta. Usap mo, Kanang sa mabalik libro. Kung yun sa kanang bilang gutay. Kanang din ako siguro kanang ligas-ligas naman sa komunit. Kanang pastilapan. Pastilan na tana. Kanang pastila pamalikas din, ha? Pasti lang po nimong bata ka. No, say may expression pastila na ba? Na mo ingo pa yawa unya expression naman to. Dili ang yami ko yawards. O wala na. Expression naman na. O giligas-ligas na nako. Pero wala yung mag-remind, magpahinom ng Brad Alan. Magkahingon na ito nga, okay ra. Kaya expression naman. Paminaw na siya, okay ra. Okay. Pero wala na wala na to. Na yawards. Next is focus on Christ's love and sacrifice. Pabasa ko sa Galatians 2:20. Ilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Mga kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, kinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma ka nako ug gitugyan siya sa iyang pagtuo sa anak sa Dili na niya nabuhi. So si Kristo na niya nabuhi nato ron. Ayo Kristo na. Kaya mo, nindot ba ya? Christ-like character man gyud katong wali ni Ato ning ikuha nga teksto kay basig ba huna-huna nato nga kay gilansang ako man ni Kristo. Ura ba ko gilansan? Mo tay pasabot ani nga kada bitaw kada adlaw nato nga moagi ang pagsulay, nang sulayan ta. Isa din na siya nga nakipag kwanta sa sakripisyo ni Kristo nga gisakit si Kristo, di ba? Sa una pa nang si Kristo diri, nga grabe pagtamay kanang tamayon ta. Isa di na siya nga pala dayon kani pa then dili ta mo balos kay mo balos ta di na matumay kay si Kristo wala din siya ni balos iba gilunan siya sa malaki ko ipabarang ka mo barang mapud ka lagi balos mapud lagi isang pag ingnon ka nga ikaw may nagbarang nako tinudo ninong ka nako no dili dai maayo mo na nga ingon diri nga gilansang ako sa cross uban kang Kristo dili na ako ang nabuhi kundi dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako nindot kaayo no kay kung sa matag adlaw usahay maabot sa atong kinabuhi usahay mawad-an ta og pagkaon mawad-an ta bukas o ila mawad-an ta og kanang mga daily needs kita nato sakripisyo din na Brad Alan katong mensahe ni E.T. Jones Wagoner sa 2000 kung mao patoy gi-adapt Christ is our righteousness ang pagkamatarong ni Kristo kung mapasang ato tanan balik ng Ginoo